Never mind the fact na nahulog ata sa misinformation ang Supreme Court when it inaccurately cited a news article galing sa ABS-CBN na clarify rin ng ABS as the Supreme Court decision as the Supreme Court decision bolstered its decision by adding na walang botohang naganap, na they just passed it on and like, yo, pumirma kayo dito, ganyan, okay, go. So ano ba ang magiging implikasyon ng Supreme Court decision sa Sara Duterte v. House of Representatives? Kung gusto mong mawala ang impeachment threats laban sa'yo, it's actually really easy. Every year, unahan mo mag-file ng impeachment laban sa kaibigan mo. Pag naunahan mo sila, also make it a really dumb and incredibly untrue. Kumbaga, wag mong isite yung facts sa pag-file mo ng impeachment sa kaibigan mo para madali siyang ma-dismiss. Maghanap ka ng isang congressman na mag-endorse nito. After the endorsement, that constitutes as a proceeding. Pasok na uli yan sa 1-year bar rule. Rinse and repeat hanggang sa matapos yung termino ng kaibigan mo. Kapag naunahan mo mag-file ang impeachment ng mga totoong tao na gustong mag-impeach sa kaibigan mo at na-endorse agad ito ng isang congressman na again, kaibigan mo rin, congratulations! Bawal na ulit siya litisin for impeachment for the year dahil sa 1-year bar rule. Kaya naman pala, minabadali ng Senado ang pag-dismiss and later on pag-archive ng impeachment complaint kasi minadali rin ng Supreme Court ang desisyon at ang istriktong rules around the impeachment.